Yo, bago ang lahat, mukhang mas umiinit ang usapan tungkol sa posibleng paglipat ni LeBron James sa Golden State Warriors. Marami ang nag-akala na matapos pirmahan ng Warriors si Kristaps Porzingis sa 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $40 million, tuluyan nang mawawala ang tsansa nilang makuha si LeBron James. Pero ayon sa bagong ulat, kabaligtaran ang nangyari. Sa halip na maging hadlang, mas naging malinaw pa umano ang paraan para makuha ng Warriors si LeBron. Paano nangyari iyon? Ano ang papel ni Draymond Green, Jimmy Butler, Anthony Davis at Kristaps Porzingis sa planong ito? At posible nga bang mabuo ang isa sa pinakamatinding super teams sa kasaysayan ng NBA? Pag-usapan natin ang buong detalye. Nitong pagpasok ng free agency, muling pinirmahan ng Golden State Warriors si Kristaps Porzingis sa 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $40 million. Marami agad ang nagsabi na tapos na ang usapan tungkol kay LeBron James. Ang dahilan? Akala ng karamihan ay wala nang sapat na salary cap space ang Warriors para makapagdagdag pa ng isa pang superstar. Pero ayon sa salary cap analyst na si Yossi Gozlan, hindi pa tapos ang kwento. Sa katunayan, may paraan pa rin para maisakatuparan ito. Ayon sa projection ni Gozlan, may ilang mahahalagang hakbang na kailangang gawin ng Warriors. Una, kailangan ni Draymond Green na pumirma sa mas mababang kontrata. Sa halip na halos $28 million kada taon, maaari siyang pumayag sa humigit kumulang $20 million lamang. Malaking sakripisyo ito. Pero kung ang kapalit naman ay magkaroon ng tsansang makalaro si LeBron James kasama ni Stephen Curry at Draymond Green, posible itong pag-isipan ng Warriors veteran. Isa pa, kilala si Draymond bilang isang manlalarong inuuna ang championship kaysa personal na kita. Hindi lamang si Draymond ang kailangang magsakripisyo. Ayon sa projection, maaaring kailangan ding ilipat ng Warriors ang kontrata ni Moses Moody. Hindi ito dahil mahina siyang manlalaro. Sa katunayan, isa siya sa mga promising young players ng koponan. Pero minsan sa NBA, kailangan mong isuko ang batang talento para magkaroon ng pagkakataong makuha ang isang all-time great. Kung mangyayari ito, magkakaroon ang Warriors ng access sa non-taxpayer mid-level exception na maaaring ialok kay LeBron James. Mas lalo pang naging nakakagulat ang ulat. Hindi lamang si LeBron James ang target ng Warriors, kasama rin sa plano si Anthony Davis. Kung mangyayari ito, muling magsasama sina LeBron at Anthony Davis, ngunit sa pagkakataong ito ay nakasuot ng Golden State Warriors jersey. Isipin ninyo yon, dating magkalaban sina Curry at LeBron sa 4 na sunod na NBA Finals. Ngayon, maaari silang maging magkakampi at si Anthony Davis naman ang magiging pangunahing depensa sa ilalim ng ring. Siyempre, walang team ang basta-basta magpapakawala ng superstar. Kaya ayon sa projection, maaaring maging sentro ng trade package si Jimmy Butler, kasama ang ilang future draft picks. Bagamat bagong dating lamang si Butler sa Warriors, posible siyang maging pangunahing trade asset dahil sa laki ng kanyang kontrata. Bukod dito, nanggagaling din siya sa seryosong ACL injury. Hindi ito nangangahulugan na gusto siyang i-trade ng Warriors, ngunit kung may pagkakataong makuha si Anthony Davis, mahirap itong baliwalain. Kung sakaling mangyari ang lahat ng ito, maaaring ganito ang maging roster ng Warriors: Stephen Curry, LeBron James, Draymond Green, Anthony Davis, Kristaps Porzingis. Dagdag pa rito ang veteranong si Al Horford at ang batang forward na si Axel Lendeborg. Sa papel pa lamang, napakalakas na ng grupong ito. Punong-puno ng experience, championship pedigree, all-star talent, at elite basketball IQ. Ang pinakamalaking tanong, healthy ba sila? Si LeBron ay papasok na sa edad na 42. Si Stephen Curry ay 38 na rin. Si Draymond Green ay isa ring veterano. Si Anthony Davis ay kilala sa madalas na injuries. Si Kristaps Porzingis ay halos bawat season ay may injury concern. At maging si Al Horford ay isa na ring veteran. Kung susumahin, isa ito sa pinakamatandang roster na maaaring mabuo sa NBA. Kaya kahit napakalakas nila sa talento, malaking hamon pa rin ang manatiling healthy sa buong season. Isa pang malaking usapin ay si Stephen Curry. Sa loob ng halos 2 dekada, siya ang naging mukha ng Warriors. Malinaw na gusto pa rin niyang lumaban para sa isa pang championship bago tuluyang magretiro. Kung mabubuo ang grupong ito, maaaring ito na ang huling malaking pagkakataon ni Curry na manalo ng isa pang titulo. At kung mangyayari iyon, mas lalo pang titibay ang kanyang legacy bilang isa sa pinakadakilang point guard sa kasaysayan ng NBA. Ito ang tanong ng lahat, posible ba talaga? Ang sagot, oo, posible. Pero hindi pa garantisado, marami pang kailangang mangyari.
Kailangang mailipat ang kontrata ni Moses Moody. Kailangang magkasundo ang Warriors at Wizards sa trade para kay Anthony Davis. At higit sa lahat, kailangang piliin ni LeBron James ang Golden State Warriors. Ibig sabihin, buhay pa ang posibilidad, pero hindi pa ito opisyal. Sa ngayon, isa pa lamang itong salary cap scenario na inilatag ng mga eksperto. Hindi pa ito opisyal na plano ng Warriors. Hindi pa rin sigurado kung aalis si LeBron sa Lakers. At wala ring kasiguruhan na mapupunta si Anthony Davis sa Golden State. Pero isang bagay ang malinaw, hindi pa patay ang pangarap ng Warriors na bumuo ng panibagong super team. Kung mangyayari ang lahat ng ito, siguradong magiging isa ito sa pinakamalaking blockbuster off-season sa kasaysayan ng NBA. Ngayon naman, gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Kung ikaw ang Warriors General Manager, isusugal mo ba ang future ng koponan para mabuo ang Big Four ni na Stephen Curry, LeBron James, Anthony Davis at Draymond Green? O mas pipiliin mong manatili sa kasalukuyang roster? I-comment ninyo ang inyong sagot sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para sa araw-araw na NBA updates, trade rumors at Golden State Warriors news. Peace out!